Morning, good morning, good morning. Partner, good morning. Good morning, Kong. Hey, Patchoy, partner. Oo, sa Tagalog ay Merry Christmas. Chinese New Year. Happy New Year. Yan eh. Oo. Actually, parang tradition partner yan, ano? Yung Chinese New Year. Parang naging mistulang tradisyon sa bansang Pilipinas na rin. Oh, yung kalendaryo kasi ng Chinese. Yung kalendaryo, yung kalendaryo ngayon. Magkaiba. Magkaiba sa bansang Pilipinas. Kanya lang, siyempre, nung pumunta sila dito sa bansa, yung kalendaryo nila sa China, Yun ang gamit. yun ang kanilang ginagamit. Oo. Kasi may nagtatanong sa ating partner, sa kabila nung sigalot na nangyayari sa West Philippine Sea, ba't daw kailangan pang ipagdiwang ng mga Pilipino itong Chinese New Year? Sa atin, sabi nga natin, nung time naman kasi maraming Philippine Chinese community sa atin, malaki. Malaki ang population dito, lalo pa dyan sa may Binondo, Manila. Million din partner yan na ang transaction yan, business. Totally business lahat. So ang nagdiriwang ng Chinese New Year, kaya nga Chinese New Year, mga Chinese. Hindi naman talaga mga Pilipino. Pero for respect at kinaugalian nating mga Pilipino, kung ano man ang yung even sa pamananampalataya, ano man ang yung gusto sa buhay na hindi ka naman nakakaapekto sa community, yan ay inirerespeto natin mga Pinoy. At saka ganun yung ugaling Pinoy. Oo. Tapos, siyempre, may may circular dyan na ginawang holiday. May may presidential, I don't know, hindi bata siguro. Resolution or degree kung tawagin. Presidential degree. Sorry kung tama ako o kung sala ako. Mukhang circular lang pa. Na pinapayagan o isang resolusyon o mandato na itong ganitong uri ng celebration ng Chinese is isang batas o anuman kautusan na holiday. Actually, partner, per administration din magustuhan. Nung time kasi kahit ni Gloria, walang holiday dyan. At parang i-celebrate yung Chinese New Year pero walang holiday. Time nitong si Duterte, tsaka ngayon, ang kasalukuyang administrasyon yan, medyo ginawa nilang holiday. Pero hindi gaanong maingay ang dito sa Calapan. Hindi gaanong maingay ang celebration ng Chinese New Year kumpara ng mga nagdaang taon, mga nagdaang panahon. Oo. At medyo, yung iba, excuse me, medyo inuubo pa rin ako. Pare-parehas. Partner nakikiuso tayo sa ubo Oo, 1 week, hindi ako maka-program dahil nung last Saturday, actually last Sunday, nag-program pa tayo. Pero last Saturday, ito namang kahit nung Monday, partner, inaabangan ka nung Monday. Oo, ito naman si kasamang Lino Amarilias na watching Around the world. Today, this program, niyakag ako sa isang concert. Yung concert na pinunta namin ay libre ang ticket. Maambon na ulanan. Ako naman ay kapag si paring Lino ang nagyakag, lalo't libre, hindi ko pinahihindihan ito. Kaya medyo nasira yung ating boses. Si paring Lino, wala naman nasira sa kanya, kundi bulsa. Kaya pala, yung inhinyero, gusto ko na rin marindi. Pag dumaing, gusto pag dumaing, huwag dadaing-daing. Good morning kay paring Joey Atuel. Good morning, Sir Joel. Ito ay Jonathan. Ito hindi ko Ito hindi naglalabas ngayon ng bahay. Bakit naman? Boundary ari.
Boundary. Okay. Oo. Okay. Dahil ang ganda ng ginawa nitong coverage dyan sa bayan ng Victoria. At Oy, partner Congress nandiyan na yung LTO, malapit-lapit na yung oo. bagong sila. Kaya ito'y nasa bahay lang. Nasa bahay lang si paring Joey Atuel. Anyway, isa partner sa mga pinag-uusapan ngayon sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kahit sa mga social media is politics. Politika. Partner, nag-uumpisa na nga eh. Hindi, ang ko naman yan, partner ko. Yung nangyayari din sa Malacanang, ngayon, nagsalita si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa harap ng mga expert, mga ekonomista, yung mga magagaling sa ekonomiya, expert sa economy, Magagaling sa math. o sa mathematics, sa investment. Pag sinabing magaling sa math, usapin pera agad, no? Sabi niya payag siya sa Chacha. Kanya lang, talagang nakapokus sa economic provision at wala na raw iba. Wala nang ibang dapat ilagay. Wala nang ibang bubuksan pa. Oo. Babaguhin pa. Kasi ang mga pagdududa, lalo na ang Kongreso, Senado, kaya sila tumututol dahil hindi nga alam kung ano ang iibuin sa 1987 Constitution. At magulo na yan. Hanggang ngayon, magulo pa rin. Kaya nagsalita ang Pangulo na nakapokus. Kung bakit gusto niya. Oo. At hinihikayat niya ang lahat na suportahan itong charter change. Kasi magkaiba. Partner, doon sa economic provision na gustong mangyari ni Marcos Jr., partner doon sa ang isang nag-aano doon sa economic provision yung 60-40 na pag-aari ng Pilipinas, ang bawat company, ang bawat establishment, business na itatayo dito. Pero ang gusto mangyari ng ilang mga senador, dahil matagal na nga daw itong ating constitution, sa usapin ng ekonomiya, mabigyan ng pagkakataon na magmay-ari ang dayuhang company ng 100% dito sa Pilipinas. Yun naman ang dahilan ng mga congressman kung bakit gustong amyendahan itong 1987 Constitution. At sabi ni sinabi naman ni Senator Sani Angara, 3 provision lang ang dapat ibuin doon sa dapat babaguhin. Ang number 1 nga dyan ay yung tungkol sa ekonomiya, usaping pagdinegosyo. So, ang ikinatatakot naman ng ilan, kapag iniburaw yung term extension ng mga manunungkulan sa bansa is palalawigin. Yun ang isa sa mga tinututulan nila Yun ang isa sa kinatatakot. Kahit si Congressman Boy Umali sa aking panayam, hindi siya pabor doon sa term sa kabuuan, ayaw niyang ibuin ang 1987 Constitution. At sinasabi niya, number 1, noon pa ika yan. Kahit ako pabor na i-extend ang term limit. Pero, ayaw kong mangyari kasi ako nga is incumbent congressman. Self-serving naman yun. Yun ang lagi niyang katuwiran Anyway, mahabang usapin nga yan. Ang nakakaalam lang dyan, partner, syempre, itong mga mambabatas natin, paano nila iibuin? Kasi itong si Professor Carlos, ay sinasabi rin niya na kailangan ibuin ang kabuuan ng 1987 Constitution, lahat daw baguhin. Yung partner, kahit nga si Oo. si Congressman Salceda ng Albay, Congressman ba ito o Governor,
Salceda ng Albay. Ang kanya, kung matuloy itong PI ay at mabuksan nga, mabago, ma-amend at itong 1987 Constitution sa pamamagitan nitong charter change ay ng PI, ng People's Initiative ay kung nabuksan na din lamang, bakit hindi pa buksan lahat at silipin at alamin? May mga ganong partner eh. Kaya nababahala din yung ilang mga kongresista, particular itong Makabayan Bloc sa Congress, sa pahayag ni PBBM na sige, sangayon ako sa Chacha pero economic provision lang. Ano bang pwedeng panghawakan nitong ng mga tao at saka nitong mga Makabayan Bloc na ito, nitong ayaw sa political amendment at buksan pa itong ilang pang mga requisitos dito sa 1987 Constitution. Paano ba mapapanghawakan itong sinasabi ni PBBM na economic provision lang Lamang. ang kailangang kalkalin, baguhin? May kon sila dyan, may mga, ang tingin ko dyan, kailangan mo na ilusot yung kon eh. Marami kasing usapin na namumuo sa isipan ng mamamayan. Ay kami pinag-usapan namin to, hindi naman kami ganun kagaling ha. Hoy, Hindi partner, naman kami kami nagsasalita bilang nag-a-analyze sa sistema ng bansa. Dahil kami mga broadcaster, kami mga media practitioners, hindi kami yung nagdudulong-dulungan. Yan naman nababasa. Dahil hindi naman ako abogado. Hindi naman ako ekonomista. Itong si partner ay ito naman ay simpleng accountant. Hindi, nangungomersyo lang, partner. Ito sinasabi namin to. Ang sinasabi namin dito yung damdamin, yung actual, yung literal na nangyayari. Hindi yung kasi hindi naman natin pwedeng pakialaman ang mga yan. Magagaling yan eh. Magagaling yan. Kanya lang, kapag dawit na parikoy, partner, ang kapakanan ng sino mang mamamayang Pilipino, maliliit na mamamayang Pilipino. Kasi ang titingnan natin dito lagi kong sinasabi, ang tingnan dito ng sino mang nanunungkulan sa gobyerno, yung kapakanan ng maliliit na mamamayan. Sino yung maliliit na mamamayan? Ay, paliwanag natin, partner. Ang maliliit na mamamayan, yung pinakang maliit na mamamayan na umaasa laang sa ikinabubuhay nila, itong mga magbabasura. Umaasa lang sa 300. Yung mga nangangalakal. Sweldo at daily. Yung mga katulong sa bahay. Mga magsasaka. Magsasaka hindi pa kasi kapag magsasaka, ibig sabihin may lupa kang sinasaka. Kahit tenante ka. O sarili mong lupa. Yung talagang walang-wala, mas marami yung walang-wala kaysa sa mga nakakaluwag. Kailangan yung iyong gagawin ay para doon sa pinakang mababang level na sa lipunan. Kasi kapag binigyan mo ng puwang sa iyong panunungkulan yung pinakang maliit na mamamayan, tataas ang antas ng iyong gustong gawin sa bansa. Tataas. Mula baba, pataas yan. Ngayon, kung ang titingnan mo yung nasa gitna o nasa taas ng namumuhay sa bansang Pilipinas, ano man hong gagawin nyo, ay paburlaang yan doon sa mga Panginoong may lupa, ika nga. may PC, Oo. Hoy, good morning. Good morning kay Sir June Banaag. Brad, magandang umaga. Yung mga mamumuhunan sa bansa. Although itong pinag-uusapan natin ay para sa ekonomiya. Ang kasangkot nito pare ko sa ekonomiyang ito na pinag-uusapan itong charter change nito is yung mga malalaking negosyante. Kanya lang down to roads, kailangan makinabang yung maliit na mamamayan. Makinabang dapat. Oo. Pag inibo nila to, dapat makinabang yung maliit na mamamayan. Ano bang benepisyo? Halimbawa, gawin natin 100% ay pwede magmay-ari ang foreign investor sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, may pakinabang ba si Mang Juan, si Magbobote, si Magsasaka, si ano pang sabi mo sector kanina, yung mga street vendors? May pakinabang ba itong mga maliliit, itong mga nasa laylayan na ito? Diyan
sa pag nag 100% ay pwede magmay-ari ang foreign investor sa Pilipinas. May pakinabang ba? Oo. Yun po yung makikita ano natin Baka naman yan ang mangyayari naman mangungontrata na lang. Kasi sa social na aspeto, sige, 100%. International investor. Oo. Pwede na kayo nagmamayari sa bansang Pilipinas. Magkano ang tax? Sa local na aspeto, medyo nakakatakot to. Oo. Kasi halos lahat na mangyayari to, lahat na negosyo sa bansang Pilipinas is pag-aari na ng foreign. Masyado naman tayong gagasain sa isang sistema na ayaw naman ng mamamayang maliliit. Partner ito quote unquote. Simple. Magkakaroon ng kompetensya partner yan Halimbawa, ikaw foreign investor ka. Kaya mo na magmay-ari ng 100%. Ano ang i-invest mo? Halimbawa, gawaan ka ng pulburon. Ha? Ako'y gawaan naman ng bukayo, ang akin. Pero dahil mabenta rin yung aking ako kaya ko na foreign investor ka, kaya mo ng 100%. Pag-aari ko ito, walang konsosyo ako Pilipino. Ako yung pulbor ako, may-ari pagawaan ako ng bukayo. Partner? Hindi ko kaya. Pilipino ako, local ako Kailangan ko ng partner para mag-share. O sige, sabihin na natin 100% din sa akin. Ako Pilipino, foreign ka, may pag-aari ka ng pagawaan na ganyan. Partner, pag lumipas yung mga panahon, teka, mabenta itong bukayo nito. Gagawa din ako ng bukayo, 100%, pag-aari ko rin ito. Ngayon, partner, ang gagawin ko, ang gagawin mo bilang foreign investor, teka, mahaba-haba ang PC ko, mahaba-haba ang kapital ko. Kung ang presyo ng bukayo may piso, gagawin ko namang 90 centavos. Partner, kahit ikaw Pilipino, doon ka bibili sa 90 centavos. Hanggang sa mapatay mo itong lokal na nagmamanufaktura na kung ano bang mga produkto. Hindi, yan ay ko na yan. Tama ka dyan. Yung ceiling competition na ang mangyayari dyan. Yung malayang competition partner yan. Oo. Ngayon, ang sinasabi natin dito, partner ko, paano makikinabang ang mamamayan dito, yung maliliit na mamamayan. Kasi usaping pera na huwari. Maganda dahil may mga international investors tayo dito, lalago ang ekonomiya, may mga pagawaan dito, di ba? May mga pabrika o ano mang uri ng negosyo, mining, agrikultura, di ba? Ngayon, ang puntos lang dyan, pare Koy, ano yung mga negosyo? Siguro naman gagawin nila to. Gagawin naman nila to Yung barometro ho, yung hangganan, may mga hangganan lang naman ito. Ako'y naniniwala doon sa pag-revisa ng 1987 Constitution sa economic provision. Ako naman naniniwala, ang Kongreso, ang Senado, ay hindi naman hindi nila ilalagay sa kapahamakan ang mamamayan. Ibig sabihin, may listahan lang sila kung anong negosyo ang pupwede na magkaroon ng 100% pag-aari ng dayuhan. Ang kino-question lang natin dito at dapat nasa isipan ng mamamayan. Okay, nandun na. Palitan na. Yung mga trabador, siyempre, Sino ang trabahador? dapat Pilipino. Dapat nakalagay doon, kung maaari naman, 75% ng mga workers is Pilipino. Ang depensa naman dyan ng taga-ibang bansa ay yung sila ba expert sa ganitong uri. Oo. Ayan. Pag hindi sila expert, kukuha ako sa aking bansa. Or dapat nakalagay naman doon ay may counterpart na i-train mo ang Pilipino at doon kayo humanap at dito kayo kumuha. Yung mga ganung bagang nakalagay dapat sa konstitusyon. Padalwa, yung siyempre yung tax mas malaki di hamak. Ay ang mga tanong lang naman diyan. Yun bang kaya yung kumukontra may kumukontra talaga Kasi ang sabi nila wag nang ibuin ang sanigang batas. Ang saligang batas. Ang tingnan nalaang kung ang bottom line dito ay magkaroon ng magandang ekonomiya ang bansa. May mga ahensya tayo ng gobyerno na corrupt. 'Di ba? At mga magnanakaw, bakit hindi na lang paigtingin yung implementation ng batas para hindi na magkaroon ng mga illegal at magkaroon ng magandang tax at doon ilagay sa tama na mga proyekto ng pamahalaan. Di ba? Yung kinukurap, kung talagang tutukan mo yung mga corrupt official na yan, tutukan mo yung mga department ng corrupt na yan,
Oh, kung masalanta natin yung mga korap na yan, sabi nga ni PBBM, bawal ang korap at tamad sa bansang Pilipinas. Aba, ay may magandang pang-ayuda na ito, yung kinukurap ng mga yan. Ngayon, Billion-billion kasi partner yan eh. oh, Yung ninanakaw, yung ninanakaw na mga punong na mga lingkod bayan daw na ito, ay billion partner. Yung sa Davao, 51 billion. Kita mo yon yung nung time ng itong si Paulo Duterte ay congressman. At ang presidente nung time na yung kanyang ama na si former President Duterte, ay partner, one project ang mga yun. Yung 51 billion na yon. Na ngayon, ay iimbestigahan. Imagine mo partner, yung 51 billion na wala ka may pakita saan mo ginamit yan, saan mo binahaan Davao region. Oh, saan mo din nila? Baka kung yan ay yung 51 billion na yan, isinugal mo sa Davao, sa iyong mga mamamayan, baka hindi nagkaroon ng baha at landslide na ikinasawi ng mga mamamayan ngayon. Ngayon, ang kondon, yung bang economic security, paano? Yung pang marami yung smuggle. Yung mga red tape, yung mga suhulan, yung pagnanakaw, pandarambong, pagnanakaw sa, di ba? Yung auditing ng COA sa mga proyekto ng pamahalaan. Baka ito ay pwede namang medyo, di ba? Higpitan. Di ba? Yung paggamit ng pera ng kaban ng bayan. Oo, kailangan tingnan din ito kasi nga hanggang ngayon ay mayroong mga pera ng pamahalaan na ginagasta na basta-basta lang, katulad sinasabi mo. Oh, okay. Ano ba ang mga napaka-critical na dapat tingnan sa pamahalaan ng gobyerno? Hindi lang sa panunungkulan ni Pangulong Marcos, ng mga nagdaan pang gobyerno. Yung katulad ng DepEd. Oh, ang dami-daming perang winaldas dyan. Anong nakita natin? Anong pagbabago? Okay? Padalwa, itong Department of, itong Department of National Defense na sinasabing may corruption doon sa yung bangayan ni Tulfo at saka ni, di ba? Nung isang general. Yung nasa DND natin. Oh. Marami yung tungkol sa droga, anti-smuggling, sa PNP, sa Armed Forces, Department of Agriculture, Department of Health. Marami. Wala ka nga pa. Halos wala ka lang mapili. Wala ka mapiling ahensya ng gobyerno na walang ng korap. Walang korap. So, kailangan bang dagdagan o higpitan, magpanibagong batas tayo? Ito yung sinasabi ni Professor Carlos na kailangan baguhin lahat. Kanya lang, hindi naman po pwede. Oo. Mahabang usapin yan. Isa ho yan sa mga laman ng balita ngayon na kailangan kasangkutan ho natin, makiramdam ho tayo. Yan, partner. Makiramdam at makialam. Kailangan tayo, kahit individual na mga Pilipino, kailangan makisangkot. Makialam tayo sa ganitong usapin. Marie Chris de los Reyes Di Haro, DG Crazy. Morning. Good morning din kay Maria Siren. Ito yung top pan natin, partner. Kay Maria morning. Siren, Acedera, Clerigo na ngayon ay masaya itong batang ito ngayon eh. Ewan ko kung bakit masaya. Ilang buwan na lang kaya ang saya nito. Ito ang saya nito, alam ko may patutunguhan ito eh. Parating nawari yung kanyang yung kanyang baka mahal sa buhay. Kaya siya masaya dahil magba-Valentine na. Mukhang malungkot siya ngayong Valentine kasi wala eh. Hindi, doon siya masaya eh. Okay. Masaya siya ngayong Valentine dahil wala siyang partner. Hindi. Malungkot daw siya, sabi niya. Sabi niya? Oo, kasi Valentine nga, wala yung kanyang partner. Pero konting buwan na lang, sasaya uli ate yan. Ikaw ga partner, ano ba, masaya o masaya? Masaya. Ngayong Valentine? Oo, partner. Hanggat kapili mo ang iyong mga anak, masayang masaya. Oo nga. Ang panawagan, ako partner ayoko lang pero ang panawagan ni engineer dito sa ating MIB4,
online radio sa Pilipinas, partner bigas, hindi bulaklak. Oo nga naalala ko tuloy si paring Lino Amarillas. Ah, Oo, mangungutang ako dyan ng isang kabang. Pero meron pa kami. Meron pa kami. ba? Kung kaban-kaban lang naman Uy, pag-usapan, meron partner pa. nag-advance na yung mag-asawa, yung mag-darling, si Sir Lino Amariels Jr. at saka yung kanyang darling. Ng pagde-date. Oo, kailan ba ito? Nung nangyari, 7 ata, partner, nitong February. Yun ang mga simple partner na, labing-labing. Kanina, pagbukas ko ng cellphone, yung mga, di ba may mga picture tayo na ipinupost, nagto-throwback. Ay, nakita ko yung cellphone ko. May picture yung aking junior. Ang ganda ng pagkakaupo sa isang nung upuan. last year yun, nung last year. year. Partner, nung kanina, pagbukas ko yung throwback ko, yung ano. Yung pala yung picture namin nung last year. Advance naman yung date namin sa isang restaurant. Alam mo yung Valentine, kunyan dapat araw-araw. Oras-oras, minuminuto. Dapat yan araw-araw talaga. Nagsiselebrate. Para hindi na maramdaman ang gastos, ano. Oo. May ano din, may dahil din sa bulsa. May ipalalabas natin dito. May message si Mayor Lito Malabanan ngayong Valentine. May message siya sa mamamayang Mindoreño. Oo, sa mamamayang ang tawag ng Victorino. Dahil taga-Victoria siya. Oo. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Live po tayo sa ating palatuntunan. Saktong-sakto lang. Alas 9:42 na po ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. Kaya ito ho mga bagay-bagay na ito. Pero sa tingin ko lumalambot ngayon ang Senado. Meaning, Pargoy, sa usapin ng pagbakuan. Ang pinag-uusapan ngayon hindi na yung PI. Yung na yung yung PI. Hindi na. Tabi naman mabuhalang gala na, talagang PI. Ang pinag-uusapan ngayon yung pagre-revisa at pagpapalit ng sanigang batas, yung 1987 Constitution. Wala na yung People's Initiative. Partner ito muna. Kung may pinky ang nagaganap sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Philippines, ngayon partner, may konti ring girian na nagaganap sa Congress at sa Senate. Sa Congress at Senate dito sa atin sa Pilipinas. Partner ang gustong gawin, ang gustong sabihin ng Congress, madaliin. Ang tagal na kasi niya, madaliin na sa Senate. Alam mo ang sagot ng Senate? Teka, wag nyo kaming manduhan, wag nyo kaming utusan. Dahil kailangan namin pag-aral. Yung ba partner na tipong, ikaw senador, dati ka naman congressman at kasama ka sa nagsasabi sa Senate na madaliin itong pagripaso nitong para mabaguhin itong maamanyandahan itong 1987 Constitution kagyat para dito sa economic provision. Ngayon, senador ka na, ikaw ngayon ang panggalaitin na, teka, wag po kami, yung ba partner na parang ang tipong ang galing ay, actually, kung tutusin mo nga, mas ang Congress partner dahil ikaw, may baluarte ka. May distrito kang inire-representa May isa kang probinsya o isang distrito na inire-representa as a congressman. Ikaw, senador, wala naman kahit baka palabanin ka nga ng barangay tanod sa inyong barangay, baka talo ka Parabanin ka ng barangay. Kaya nga, partner, yung parang, ang tagal na nitong, mabagal ang sagot. Ako, partner hindi naman ako, sabi ko nga, hindi naman ako sumasayon sa Congress at sa Pero yung mabagal na aksyon ng bawat panig, yan ang isa sa mga dahilan. Sa tingin ko hindi ng bansang sa tingin ko hindi mabagal Mabilis nga dahil December lang ito December lang although matagal ng mga may nagpo-propose dito sa usaping ito pero December lang lumitaw yung People's Initiative na question ng marami pagkatapos nagulantang ang Senado na umayaw. Pero mabilis nga Dahil at least pinag-uusapan nila, nag-uusap na. Ang mahalaga dito, nag-uusap na ang Senado at saka ang Kongreso. Oo, kaya kung ano ang kalalabasan ng pagpupulong, pag-uusap, kunin natin. Bantayan natin mga kababayan. Kasi napakahalaga, mababago kunyari ang sanigang batas. Walang pagkakaiba kasi yan doon sa mga, yung proseso, yung sistema
at ang epekto nito doon sa mga ordinansa sa inyong barangay, ordinansa, city ordinance, provincial ordinance, na kailangan yung mga batas na binubuo bago buuin, magkaroon ng public hearing. Ay dito sa atin, may mga batas na walang public hearing. Sila nagkakaintindihan. Bigla na lang Oo. bubulaga. May mga panukala na walang public hearing. Oo. Kaya hindi mawawala na kayo huy pagdudahan. Lalo na sa pamprobinsya o pangbayan, pag walang public hearing, yung mga ordinansang ipinatutupad, lalo na may mga final sanction. Pagdududahan kayo ng mamamayan, partner. Siyempre. Tapos, magre-reeli kayo. Alam mo, minsan, sa lahat na nanunungkulan sa pamahalaan, yung mga mambabatas, yun ang napaka-critical, lalo na sa bayan. Hindi bali sa Kongreso, mambabatas sila sa Kongreso. May dala-dala silang project sa kanilang distrito. Sa kabuuan sa paningin ng mamamayan, gwapo ka. May maibibigay ka. Pero kung ikay board member, ikaw ay mambabatas sa barangay, mambabatas sa bayan, mambabatas sa probinsya, na wala ka namang budget para ipakita sa mamamayan na ako'y gwapo, pang-political purposes, mahirap yun sa isang Mas politiko. mahirap talaga. O lalo na sa Vice Governor. Si Vice Governor E.G. Falcon, masakit ang ulot na problema. Bakit? Oo. Dahil kulang ang kanyang budget para sa ibang mga proyekto, sa mga ibang dapat gawin. Kala ko na may Oo. perasong paraiso, partner. Lalo na doon sa lalo na doon sa information dissemination, kulang daw ang budget ng sangguniang panglalawigan. At kung Information dati-rati, dissemination para saan, partner? sa mga radio program. Okay. Kasi by budget yan nung panahon tama ang word ko. Panahon namin ni Vice Governor Bons Dolor, lahat ng mga radio station, wala pang social media noon. Lahat na rin mga radio station, may budget ang sangguniang panglalawigan. At ngayon naman, sa administrasyon ni Governor Bons, may budget sila sa communication. Yung PIO, yung Provincial Information Office. Maging radio, social media, television, may budget ang Office of the Governor. Dito naman sa Office of the Vice Governor, kung dati-rati ay lahat na radio station ay mayroon, ay ayon kay Sir Miko Atienza, parang, ano yung posisyon nito? Parang executive assistant. Basta't may mataas sa posisyon sa sanggunian. Tinapyasan kami ng budget para sa information dissemination ng Office of the Governor. Ngayon, sabi ko naman, bakit ganun? Dapat ipinaglaban nyo. Dapat itong tanggapan ni Vice Governor E.G. Falcon, kung hindi man alam, ito. Ang dami niya naman vlogger na Kung hindi man alam, hindi, budget na pinag-usapan. Huwag muna natin pag-usapan yung... naka-budget din yun. Huwag muna natin pag-usapan yung exposure niya. Yung budget. Kung hindi man alam ni Vice Governor Falcon na kailangan magka-budget ang kanyang tanggapan, yung mga nakapaligid sa kanya, na dati nang ini-exercise sa sangguniang panglalawigan, dapat ito ay inaaksyonan. Alam, dapat na nabigyan ng kahit kaunting idea si Vice Governor E.J. Falcon. Ngayon, bakit hindi alam? O bakit hindi nag-react o nag-propose si E.G. Falcon sa Office of the Governor para sa information dissemination? Yan ang mga tanong dyan. Kasi mas mababa raw ngayon. Parang ang amount is 30,000 lang a month. Ang sa information sa mga radio station. 3 radio station lang ang pagbibigyan. Kumpara nung nagdaang taon. Magiging palaisipan ito
ito akala nyo, ba't dinidiscuss to ni Sir Ed? May malalim na political impact po itong sinasabi ko. So ngayon, bakit mababa ang budget para sa information dissemination? O, dito papasok yung sinasabi mo na may mga vlogger na. Dito papasok. Kasi itong si E.G. Falcon ay sa ating pagkakaalam, sa pagkakaalam natin, di umano ay nagpupumilit na kumandidatong congressman sa pangalawang distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Galing, galing. Ganun pala ang plano. Ngayon, yung ating kasalukuyan kagalang-galang na provincial administrator na kapatid ng ating gobernador Ng gobernador. ay nagbabalak din na kumandidatong congressman sa pangalawang distrito ng lalawigan. Ang lalawigan. Ano bang meron dyan sa second district? At dyan nagumpok-umpukan na. Anong meron dyan sa second district? Oo. Ay mayroong Boy Umali. Ayun. Kala ko may mina din eh. May Boy Umali, yun ang gusto nilang tibagin. Gusto nilang tibagin si former Governor Alfonso Umali at ngayon Congressman. So yun ang isa sa mga mag-iisip ang mamamayan. Mag-iisip ang mamamayan. Ngayon, sabi ko nga, bakit yung paghahanapan? Maraming naghahanap o pinaghahanapan ng magandang performance. Parang ang feeling, mas madali ang laban siguro sa second district. Ganun ba? Para dito sa first district na ang mga makakalaban mo dito. Hindi, nagkambyo eh. May kambyo ngayon. Na mukhang may nagsasabi na huwag ka ikang kumandidatong congressman sa second district. Dito ka ika sa first district. Actually, dapat yan hindi pinag-uusapan. Kasi partner, ako, although malapit na yung midterm election, yung 2025 midterm election, at dapat nga ay plumaplangketa na yung mga politiko na naghahangad, nag-aspirant na maging punong lingkod. Pero partner, sa dinami-dami ng problema ng sambayan ng Pilipino, iniisingit pa rin talaga yung ganyan. Pero ako, sana tayo dito sa MIB4, sana tuloy-tuloy yung ating information, dissemination. Paano boboto ng tama para sa mga taong ito, no? Ako nagtataka lang, partner, kagulo sila dun sa second district. Ang dami naglaban-laban, halos magkakapartido, halos nga. Ang gusto lang naman nilang tibagin, isang dating governor at si Congressman Alfonso Umali na last term ata, partner, ito. Itong si Congressman Umali. Kasi sabi ko nga, dapat to hindi pinag-uusapan lalo na sa side ni E.G. Falcon. Dahil kung titingnan, sabi nga daw, landslide, dahil nga kung ang barometrong titingnan nila, yung last election na si Vice Governor. Yung labang Vice Governor. Pero mahirap-hirap tibagin itong si Umali pagdating sa serbisyo publiko ang pag-uusapan. Kung sa ganda ng lalaki, may mga naririnig tayo, sa pagandahan ika ng lalaki, siyempre talo ika si Boy Umali at mananalo itong si E.G. Falcon. Ang komento ko naman dyan, alam nyo yung personality ng isang tao. Yung kung acting, Oo. Yung Good kagandahan. morning, bago may good morning kay Jose Marie Bakiran ng Barangay Balite. Magandang umaga sa iyo, paring Jose Marie Bakiran ng Barangay Balite. Good morning, sir. Yung kagandahan kasi yung physical appearance sa isang tao. Ang makakasabi lang niya na gwapo ka, ay yung nakakatingin sa'yo. Kasi unfairness naman na hindi ko pwedeng sabihin na, gwapo rin naman si Congressman Boy. Ano bang usapan? Itsura o ano? O pag At saka hindi. Kung comparison ang pinag-uusapan comparison. Sa pagtingin siguro nila, sa physical na kaanyuan, may magsasabing maganda lalaki si Falcon. Kasi artista nga eh. Hindi ba? Porque artista ka, magandang lalaki ka na. Sa pagtingin mo, magandang lalaki siya. Pero sa pagtingin ng iba, magandang lalaki rin yung... May comparison yan So, granted na yung kagandahan ng physical na kaanyuan. Sige. Pero, yung kagandahang loob para sa bayan. Kasi kahit pangu ka dyan, kahit pa... ano bang nagawa na? Ano bang nagawa? Meron ka may nagawa dyan, talo partner eh. Oo. Kita mo ito sa atin sa first district.
dati, ang daming ginawa partner na project. Ang dami-daming ginawang mga infra at farm to market road, ang dami mga covered court, building, barangay hall or etc., senior citizen office. Partner, talo eh. Ang daming ginawa. Alam mo ang politika ko niyan plus and minus lang yan Kahit maganda kang lalaki, Kahit marami kang ginawa. kunyari, katulad, pinag-iisipan si Falcon kung anong, bakit yung pag-iisipan? Ba't yung paghahanapan si Falcon? Ay una, Baka ang gusto ni Vice Governor EJ talaga, dito na lang ako sa pag-aartista. kasi una, Huwag nyo namang sundutin pa ng kung ano-ano. Ako partner, ganyan na nakikita ko parang naging magmimisto. wala naman, paghahanapan nyo. Kaya nga eh. Eh wala nga Bakit? Ba't wala? Hindi niya kayang gawin. Baka kasi partner, di ba? yung ilang mga political... Hindi niya kayang gawin. Yun lang. Bakit? Una, ang paggagawa ng isang magandang bagay, depende yan sa posisyon mo at depende yan sa kakayanan ng pagkatao mo. AOE sa litra. Di ba? Ay kung hindi naman kaya ng pagkatao mo, di ba? Ay mag-aano ka sa Kongreso. Di ba? Mag-aano ka sa Senado, mag-aano ka sa Sanggunian. Kung hindi naman, di magiging committee of silent ka lang. Kaya sabi ko doon sa mga, huwag niyong paghanapan si Vice Governor E.G. Falcon kasi nga, wala nga di ba? Tsaka sino ba yung mga naghahanap na yan ng baka naman talo pa kayo ni Vice Governor. Nanalo, pinanalo nyo. Tapos ngayon, paghahanapan nyo, ay kayo rin naman ang gumawa kung bakit yan naandyan. Ay kung hindi nyo ibinoto at ang ibinoto nyo yung nararapat sa tingin nyo. Yun ang ko natin ngayon, magko-congressman daw, ay lahat na may pupwede. Kanya lang, ang tanong doon, kaya ba niyang pantayan o kaya ba niyang gawin ang ginagawa nung kanyang kalaban? Unang-una sa PR at PR naman, sa mukha at mukha, siguro, kung ako'y mabihisa ng konti ng asawa ko, mas magandang lalaki ako kay Vice Governor. Di ba? Sa style ng pananalita, ay doon, sa style ng diba? pananalita, magpatigasan na. Ay suplado si E.G. Falcon. Walang kuripot. Suplado, kuripot, mataas sa pagtingin sa sarili, hindi marunong makipagkaibigan sa local media. Kasi ang pagtingin niya ay siya'y mataas. Gusto niya mga national media ang kanyang kaharap. Kilala, artista. Ikukumpara mo to kay Boy Umali. Ikukumpara mo to kay Congressman Arnan. Ay di hamak naman ang layo. Kaya wag na ninyong paghanapan, wag ninyong isipin na pag congressman ang pag-uusapan natin, ilalaban mo to kay Congressman Arnan, kunyari sa 1st District. Si Congressman Arnan ay kusa mong makakausap, abot kamay. Makakausap mo siya. Kung anong gusto mong sabihin sa kanya, makausap mo siya. Si Boy Umali, ganun din. Ay si E.G. Falcon, pupunta ka na sa opisina. Nakasalubong mo na, hindi ka man lang ngitian. Hindi ka naman kilala Hindi ka naman artista. Di ba? Tapos, isasabak nyo dito sa... ewan ko lang. Sa mataas na posisyon. Kung magbabago ng style ito si E.G. Falcon, talagang down to earth. Nung araw, pagamas-gamas pa yan sa mga ilog. Ngayon, baka... Hindi, siya naman ay... Bumubuhat ng palay partner yan, Hindi, ang kanyang pagkatao ay likas na mahirap. Likas na mahirap. At yung tunay, yung mahirap na ako literal na mahirap. At kahit yung mga kamag-anak niyan dyan sa part ng Bakawan, sa may... Ay ngayon, hindi siya nagbago. Ay na-meet natin partner, talagang... tama yung sinasabi mo. Pare ko, yung kanyang kahirapan, ay hindi siya nagbago. Ngayon, mahirap pa rin siya paring makausap. Di ba? Kasi nga, busy. Kaya nga busy. Pare ko, wala na tayong oras. Oy, partner, sige. Okay. Next, next, bukas, Sunday, 9 to 10, sa ating programang saktong-sakto lang. May mga nakalimutan pa ba tayong batiin? Oy, happy listening sa lahat. Yung mga hindi nabati po, bukas po. Promise po. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo po.
Advancera po, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tabayanan sa ilang saglit, ang palatuntunang mga balita at impormasyon ni kasamang Lino Amarilias. Susunod na.